Sa pumili ng depth card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyong 2024. I feel na meron siguro sa inyong buhay na illusionist. And I feel na parte siya ng iyong past before at gusto sabihin ng Panginoon na maging cautious ka pa rin sa taong ito. Kasi I kinda like feel na whomever that is, masyado siyang materialistic at pag ginamit ka niya sa material na bagay in the past. Okay? And I feel na itong taong na to ay kahaman sa pera or sa material na bagay. And I feel na you could be somebody na giver. And I'm sensing na yung wealth mo, you know, you could be somebody na tinawag ng Panginoon to give for the needy and not to the greedy. Okay, so i-clarify natin yung cards to gain more information. So, meron ako narinig sa background na tahol na aso. So, ito siguro ang tao na to, you know, madalas siya na pinapagalitan ka. So, siguro ginagamit niya yung kanyang rage or yung kanyang moody energy para mapasunod ka. Kasi you could be somebody that definitely is very submissive at saka nai-intrigue ka kapag may naiinis sa'yo tapos sinusunod mo na lang para hindi siya magalit. So, kaya gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kasi nilalayo ka niya sa taong ito. That first of all, hindi rin maganda yung kanyang intention na ginagamit niya yung kanyang power against you. Yung pagiging submissive mo para, you know, pasunurin ka. Tapos ilagay ka siguro sa maling landas and so on. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon na pinipigilan niya tong tao na to na lumapit sa'yo sa 2024. So, wag kang mag-alala. Yun ang nasa sense ko na sinasabi niya dito. I feel na talaga nakatadhana na pinaglalayo kayo ng Diyos, okay? Kasi kung sino man siya, masyado siyang controlling at saka bad influence siya sa iyong buhay. I feel na ginagamit niya itong energy mo na natatakot ka sa mga taong galit or ayaw mo na may magalit sa'yo, ayaw mo ng ganito at ganyan. At I feel na alam ng tao na to kung paano ka paikutin. Okay? At alam niya na madalas kang matakot kapag may nagagalit sa'yo. So, kaya, ginawa ng Panginoon, pinaglalayo kayong dalawa. Kasi itong ang tao na to, ginagamit niya yung rage niya, yung kanyang voice, just to gain something. At nakikita niya na sa 2024, magkakaroon ka ng pera, ng fortune sa inyong buhay. At baka itong tao na to, bumalik sa iyong buhay para mang-agaw ng kung ano man na blessing mo. So far, hindi pinapahintulutan to ng Panginoon. Kasi, you know, ikaw yung tao na you could be somebody who do have a purpose to care for others at hindi lang sa tao nagahaman na yan. Kasi I feel like you really have this loving vibe at saka talaga nurturer ka. At narinig ko rin sa background, taon na naman ng aso. So, kaya siguro natatakot ka kasi you do have traumatic experience with this person. And I really feel na, yun nga, narinig ko na naman wag kang mag-alala sa energy na to. So, I feel like God is also wanting you to take some time to care for yourself and to heal from whatever had happened in the past. And God is taking good care of everything at pinaglalayuan niya kayong dalawa kasi hindi na yan maganda sa yung mental health. Dahil natatakot ka na. At as you can see here, lesson that we have is this one. So, as I told you, balak ng tao na to na bumalik sa iyong buhay. Kasi I'm kinda like feel na as of the 2024 or this time, this person is single as you can see here. And I'm sensing na na-realize niya na ikaw ay ilaw ng tahanan or ilaw ng kanyang buhay. Or ikaw ay nagbibigay ng joy sa kanyang buhay. Ito siguro yung kanyang realization, kaya niya gustong bumalik sa iyong buhay.
buhay. And I'm sensing with this one as well. So marami kang traumatic experience sa kanya. Maybe this person put you in a third party. Maybe this person is a liar as well. At saka kung nandito ka sa buhay ng taong yun, mawawala ka sa landas. Kaya ayaw ng Panginoon na magkabalikan kayo. Kasi first of all, this person is influencing you into something that you shouldn't. At itong loving energy mo, dapat binabahagi mo yan sa nangailangan at hindi sa tao na tinatakot ka at nagtitake advantage sa'yo. So, for short, hindi deserve ng taong ito na gustong bumalik sa iyong buhay yung iyong love, yung iyong care, yung iyong blessings. Gusto sana ng Panginoon na gamitin mo yung pagmamahal mo sa mga tao talaga na deserve yun. Okay? So, we also have, I feel na waldas itong tao mo sa past. And God is also wanting you to know that He is granting your prayer na bibigyan kanya talaga ng tao na mabuti para sa'yo. At hindi mo mararamdaman yung naramdaman mo before na, this person is forcing you to do things, etc. Talaga napaka-toxic na napagdaanan mo sa taong ito. So, hugs to you. But that God is telling you that He is sending someone in your life that will be good, that will be better than this person. And maybe you could be wishing for somebody na talaga mapagmahal, talaga naintindihan ka, at hindi ganito yung gagawin niya, natatakutin ka or so ever. Okay? So, we got this depth card. So, I'm kinda like feel na ito yung energy ng tao na masama nung past, na siya ay illusionist. Okay? Nakita ko ng spider. Parang may illusion, di ba? Minsan may nakita ka na spider web. Tapos, hindi mo napapansin na meron palang ganon. Nararamdaman mo na lang pang natouch mo na. So, parang ganito yun. Illusionist siya. At gusto kanyang i-trap. I-trap uli sa ganitong sitwasyon na gagamitin ka niya. Gusto lang niya yung pagmamahal mo sa kanya lang at hindi para sa iba. Masyado siyang makasarili. Okay? So, I really feel here na gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Nilalayo niya itong tao na to sa iyong buhay kasi until now, this person didn't learn the lessons. Okay? Until now, yung intention niya sa'yo or yung motive ay gusto kanya muling makuha. Not because this person wants to love you, but because this person definitely want again your light. Want what you have. Bagay nagamit ka rin niya sa pera, as you can see here. Okay, so I feel like this is somebody that put you through a lot. Okay? So anyway, let's see what else do we have here. So they asked me to cleanse. So just go ahead and cleanse. To be honest with you, na-sense ko talaga yung energy ng yung parang kinutuban or talagang malalim yung heartbeat, yun na nasa-sense ko. So siguro takot ka talaga sa taong ito. Hugs to you. Take some time to heal, especially about yung traumatic experience na yan. So you have this one in either way. So sa ngayon, itong tao na to ay malungkot. And as I told you, siya ay mag-isa sa ngayon. At gusto niya magkabalikan kayo kasi gusto niya muli madama yung iyong pagmamahal. Ito siguro yung naramdaman niya sa inyo. Pero ito yung nararamdaman mo sa kanya, takot at hindi pagmamahal. Okay? I feel like itong tao na to masyado siyang madrama. So, you have the ginger. So, I kinda like feel sa inyong, sa energy na inyong reading, actually na sense ko may blockage with regards sa throat. It could mean na talagang pinipigilan ng Panginoon na magkipag-usap itong tao na to sa'yo kasi hindi nga siya mabuti at illusionist siya, meaning liar siya. Okay? Baka bumalik yan sa iyong buhay, sasabihin niya sa'yo nagbago siya and so ever, pero based sa iyong reading, hindi siya nagbago. Okay? So, wag kayong papauto sa kanya at pinipilit ng Panginoon na magsabi ng katotohanan itong tao na to. Madulas yung kanyang dila pa nag-usap kayo para ma-realize mo na hindi maganda yung kanyang intention. I feel like you also need to learn how to say no.
Okay? And we also have the time machine in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon ito sa inyo. Tinatanong ng Panginoon, gusto pa bang bumalik sa dati mong buhay with this person? Or would you like to set free from this person? Okay, yun ang nasa sense ko. Kasi I'm kinda like feel na you break free away from whomever this is. Okay? So, ito yung dapat mo talagang isipin na huwag ka nang bumalik sa buhay mo dati with this person. So, you have the camera here. And we also have frenemy. At saka mag-ingat kayo kasi baka itong taon na to, may espiya siya sa paligid. And this person could be, nag-espiya na yan, baka nagpapanggap na kaibigan mo, kaaway mo pala, espiya pala ng taong ito. So, somebody keeps tabs on you, honestly speaking. So, kaya sinasabi ng Panginoon na maging introvert ka sa ngayon kasi may mga espiya. So, we have this one in reverse. And I'm also sensing our gateway in reverse. So far, I feel na intention na talaga ay hindi maganda. Yung intention niya is actually agawin sa'yo yung iyong kayamanan, as you can see. And with our gateway in reverse, gusto sabihin ng Panginoon na hindi ka asenso sa taong ito. At yung gusto niya ay maging stuck ka sa Kanya at hindi ka makalaya muli. Kasi I really sense na nakalaya ka na before. Okay? Kaya nawala tong pera. Nawala itong tao na to sa iyong buhay. Kasi, maybe, kaya nabanggit ko pera, baka, dahil sa kanya, nawalan ka ng future, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng negosyo, and so on. So, wag ka nang bumalik sa past. Mag-move on ka na sa taong ito. Tsaka wag kang papadala sa kanyang galit or something. So, anyway, tignan natin kung ano pang meron. I feel like somebody is judging you from afar. At saka I really sense here na wag kang padalos-dalos mag-isip. Iwasan mo na rin mag-post sa social media about your life. Baka gamitin niya yan against sa'yo, okay? Another dimension to me. So, gusto sabihin ng Panginoon na focus ka lang sa iyong buhay sa ngayon. At, I feel itong taon na to, bala kanyang kasuhan. Honestly. Anyway, let's see what we have. So, we have this one and this, okay? So, yun nga, nag-break up, maybe with your ex or this person of the past. And I feel like itong tao na to, this person could be manifesting you back. At gusto sabihin ng Panginoon para sa'yo na mag-focus ka na lang sa work. Huwag mo masyadong iintindihin itong si past person na hindi ka minahal, as you can see. So, to be honest with you, ito nga yung kanyang realization. Kasi may ilaw din dito. So, this person na gusto bumalik sa iyong buhay, na-realize niya na ikaw ay mapagmahal. Na-realize niya na malungkot siya nang wala ka, and so on. At ayaw kanyang bitiwan. As you can see, kasi naramdaman niya yung iyong pagmamahal. I felt drawn to the heart here. I'm sorry, I don't know if you can see that. So, anyway, yun nga, inalis ka ng Panginoon sa taong ito kasi hindi siya nagbago. Yung nangyari kasi, baka naman, nag-meet kayo in this lifetime because God is wanting this person to change, to be inspired by your loving energy. Pero instead na magbago siya, hindi siya nagbago. At hindi lang yun, binigyan ka niya ng traumatic experience. As you can see. Kasi whoever this person is, hindi siya marunong mag-contemplate. Siguro ito yung tipong tao na nagbe-blame ng iba, rather than seeing their own mistakes. And I feel na itong tao na to ay makasarili at saka meron siyang jealous vibe din. So, kaya siya hindi umaangat sa kanyang buhay kasi maybe, na-karma siya, ginamit ka niya sa pera.
So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka masyadong mag-alala. Focus ka sa work. Kasi I kinda like feel na may potential ka, guys, na maging abundant with regards sa yung money. Pero sad news is that maybe yung nangyari noong past, dahil nga ginamit ka ng tao na to, nalustay lahat ng inyong pera. So, ito nga yung mangyayari na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makita yung kamatch mo. As you can see, kasi with this one in reverse, maybe you're not really fulfilled with regards to this person of your past, to be honest with you. And good news here na yung tao na ibibigay sa'yo ng Panginoon, mag-i-start kayo as friends, honestly, and it will grow to a connection, as you can see. Kasi parte yan ng iyong good karma, as you can see here. At isa pa sa good karma mo, guys, which is nice, is definitely money. Okay? And I feel na dahil mabait ka, yun na nasa-sense ko. Maybe masyado ka mapagbigay. And I'm also sensing with this one as well. So, karma ng taong ito, guys, is hindi siya makahanap na someone like you. As you can see, tuwing nagkakaroon siya ng relasyon, lagi siya napupunta sa tao na hindi nagbibigay sa kanya ng emotional fulfillment. Laging wrong person yung meron sa kanyang buhay. And I'm kinda like feel here na ito yung gustong sabihin ng Panginoon din sa'yo, na mag-focus ka sa work at huwag kang masyado mag-focus sa past person. Kung sakaling magparamdam siya, isnab mo lang. Okay? Kasi baka naman ginagawa niya is may gagawin niya para pautuin ka na bumalik sa kanya. So, no matter what happens, ignore mo na lang itong past person. So, anyway, tinan naman natin ngayon yung karma ng taong ito kasi napansin ko na hindi siya tumitigil sa ginagawa niyang kalokohan sa'yo. At gusto kanyang takutin. I feel like this person took you for granted and took also your money, your efforts, honestly. And I feel na naiiyak ka dahil doon. At I really feel na gusto laging sabihin sa'yo ng Panginoon na huwag kang mag-alala at focus ka lang sa work. Paulit-ulit yung message sa'yo ni God, okay? So, anyway, remember to thank God kasi nakita ko sa yung reading na talagang ginagawa niya yung lahat para maprotektahan ka from this person at hindi lang yun, bibigyan ka niya ng pagkakataon na maka-experience ng love, okay? Which is nice. So, yung karma ng taong ito, you know, I feel here na kung may start man siya negosyo or something, lagi yan failed. As you can see here. At I feel like isa rin sa kanyang karma ay sickness, honestly. Kasi pinipin down siya ng langit. Remember this one? Okay? Talagang ini-stop ng Panginoon itong tao na to na bumalik sa iyong buhay. Kaya si Our Gateway kanina, naka-in reverse yan kasi, you know, hindi pinapaintulutan ng Panginoon na magpunta itong tao na to sa iyo. Okay, talagang pinipigilan niya. So, yun nga, lagi misfortunes ang meron sa kanyang buhay. Kung magkakaroon siya ng relasyon, lagi may heartbreak, as you can see here. And this is definitely your good karma, na I feel na ikakasal ka to someone that is definitely loving and not a bad person. Kasi I really sense na nagdusa ka sa maling tao na to na pinadama sa'yo yung katoksikan, honestly. At isa sa kanyang karma, may kita ka niya with a person at may kita niya na abundant ka with regards sa money. At wala siya magawa kundi manood kasi yun nga, as I told you, na-pin down siya ng langit. Okay? Kung sakali man kinakurse ka niya, bumabalik sa kanya yung curse, okay? Yun ang dapat mo malaman at yun nga, ginawa siyang stock ng Panginoon para hindi siya makalapit sa'yo. So, nakikita mo ba to? Itong castle, hindi siya makapunta dyan kasi nakakulong siya. Maybe dahil sa sickness, maybe some of them literally they got jailed, okay? Or maybe, meron sigurong tao sa kanilang buhay na, you know, yung ginagawa sa kanya ay pinipin down siya para hindi na siya makabalik sa inyo.
So, remember to say thank you to God na nilalayo ka niya sa masamang tao na to. And I really feel here na good fortune will definitely happen to your life. And remember yung payo ng Panginoon sa inyo na iwasan niyo mag-posting. Okay? Kung sakali man ugali nyo na kapag masaya kayo, nagpo-post kayo, wag muna. Yung gawin nyo na lang, kung hindi nyo talaga maiwasan, then, gawa kayo na scrapbook, doon na lang kayo maglagay. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about the future, and God bless all of you. Sa pumili ng cross card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo sa 2024. I feel that somebody is definitely jealous of your career. I feel that this is somebody who wronged you in the past. At I feel na pinagsamantalahan niya yung iyong kabutihang loob. Some of you are still dealing with this person, to be honest with you. Okay, siguro naka-receive ka na ng signs sa langit about this person. I feel like some of you, this could be a jealous friend. Or yung iba siguro sa inyo ay kamag-anak. Yung iba naman sa inyo, kapitbahay nyo to. Okay, so maraming storya. Remember to take which resonates and leave what doesn't, okay? Basta kung never, God gave you a warning about. I-clarify natin yung cards. I feel na masakit sa'yo. Masakit sa yung kalooban kasi baka naman, may mga memories ka with this person. To be honest with you, may blackish din with regards sa throat. Baka ibig sabihin lang yan na pinipigilan na kayo ng Panginoon na makipag-usap with this person. Or maybe may mga instances na nasasira. Example, yung application, kung saan kayo nag-uusap. Kasi I kinda like feel na God is definitely worried of you dahil dito sa jealous na taong ito. Kasi I really sense hindi siya mapagkakatiwalaan. At I'm sensing yung kanyang vibe ay may pagkahudas siya. Okay, kahit na, let's say, close kayo sa isa't isa, friend mo siya, this person is a frenemy, honestly speaking. Okay? So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na kung sino man yung tao na pinakita niya sa inyo na masama, siya ay may potential na i-betray ka dahil sa kayamanan. Okay? Kasi siya ay kahaman. And with this, live and learn being here, so yung dapat mo rin matutunan, and I kinda like feel na dapat i-acknowledge mo yung mga signs ni God for you. Kasi para din yun sa ikabubuti mo. Kasi I kinda feel na yung energy mo, parang ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Kasi maybe of the reason na, masyado kayong bonded sa isa't isa. Or talagang maganda yung mga memories mo with this person. So, this could be a person that you really care about. At siguro yung pa sa inyo baka relasyon nyo or pwede basta malapit sa inyo as in close kayo sa isa't isa. Pero yung malungkot dito guys, itong tao na to, makasarili yung kanyang vibe. Okay, at saka parang, ikaw siguro ito yung pakiramdam mo na minamahal mo tong tao na to be honest. Pero yung isa, hindi naman namamansin. You get my point? Kasi kahit titignan mo yung picture na to, parang itong isa lang yung masaya sa connection man, na mahal niya yung isa, pero yung isa, parang bang ginagamit niya yung connection, para siguro kontrolin ka or so ever. So, you have this apology. So, maybe ito yung energy mo na ikaw siguro yung tao na mabait, na kung may nagkakamali, ikaw yung maamin ng pagkakamali or parang bang sinushoulder mo yung lahat.
Kasi itong tao na to hindi marunong mag-sorry. So, yun yung kanyang ugali. Okay? So, we got this one here. So, I kinda like feel na ito siguro yung pinarealize sa'yo ng Panginoon na this is definitely a backstabber. Maybe, I'm not sure if you see it in social media or nangyari to na actual, na itong tao na to ay binuli ka niya or may ginawa siyang mali. Okay? At dahil doon malungkot ka, so you can see. So, we have this one. So, also God is wanting you to know na pinahintulutan niya mangyari na ganituhin ka ng taong yan kasi kailangan mong matauhan. Yung gusto sabihin sana sa'yo ng Panginoon, ayaw niya na sa 2024, you're still dealing with this same person. Okay? Kasi ayaw ni God na may mangyaring betrayal na naman. At maybe pinatikim sa inyo ng Panginoon itong betrayal kasi nga ayaw mo na maghiwalay kayo ng taong ito kasi may pinagsamahan kayo. May utang na loob ka, pero itong taong na to, feeling ko wala. Kasi nga iniisip lang niya yung kanyang sarili. So, anyway, so yun nga, malungkot ka at stress sa iyong mga signs. Maybe may nakita kang panaginip, or maybe talaga may nangyari in actual dito. So, gusto sabihin ng Panginoon na, take some time to heal. Take some time to digest whatever you discovered. Take some time to heal, to cry. Kasi syempre, hindi madaling tanggapin yung katotohanan. But yet, God is wanting to know na the truth will set you free. Honestly. So, gusto rin sabihin ng Panginoon na ayaw niya na maging ganito yung situation mo sa 2024 na you feel lost, you feel na problemado ka or something. Okay, gusto sana sabihin ng Panginoon na ito yung gusto niya mangyari, na mag-focus ka na lang sa work rather than sa somebody na deceitful. So, maybe you are a people pleaser and you definitely care for this person, you please this person, you love this person. Pero based sa yung reading, nakita ko na hindi niya talaga deserve ng love. Kasi sa bandang huli, tutuklawin ka niya. At ayaw ni God na mangyari yun. Okay, so you have this growth. So, ito yung card kasi ayaw mong pakawalan yung taong Judas sa iyong buhay. Okay, I feel na may galit na energy dito. So, maybe God is kinda like worried about you, honestly, but that God is respecting your free will. But that gusto sana sabihin ng Panginoon na hindi lahat ng taong minamahal mo ay mabuti for you. May mga dahilan, remember, kung bakit nilalayo ng Panginoon yung ibang tao sa iyong buhay. Kasi first of all, they're not actually good in your life. Or maybe someday, this person might betray you or do something wrong. Okay, para din yun sa ikabubuti mo. So, sana, take some time to contemplate about it. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na kung sino man to, guys, mga agaw siya. So, we have the boss here. Maybe this person is bossy, honestly speaking. So, you have the yes in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon na you need to learn how to say no to this person. Kasi maybe this person is someone na materialistic. At saka baka pinupush ka nyo, ibili mo ko ng ganito at ganyan, and so on. Okay, so, I feel na kaya siguro madalas kayo mawalan dahil nga yes kayo ng yes. So, this time around, God is wanting you to know, you need to learn how to say no. We also have this one, keep in reverse. We also have alone in reverse. So, I kind of like feel na you're actually keeping this connection because the reason na ayaw mo maging alone. Okay? Kaya naka-reverse si alone natin. So, gusto nang sabihin ng Panginoon na hindi ka maging alone. Kasi yun the reason why this person is in your life at hindi ka nakakita ng ibang tao sa iyong buhay kasi you're holding on to the wrong person at hindi maibigay ng Panginoon yung mga tao dapat na para sa'yo. Kasi, paano niya ibibigay yung taong yun kung nandito yung ahas sa paligid? At pinag-iingat din ng Panginoon yung mga taong yun na mabuti for you sana na hindi mo pa namimit kasi baka sila tuklawin ng ahas sa iyong paligid.
Okay? Because you're still dealing with this wrong person. So, sana, intindihin mo rin yung Panginoon or maintindihan mo siya kung bakit until now you didn't see any good people around you. So anyway, we also have the cold here. So you're dealing with somebody that is definitely cold-hearted. And we have the say in either way. So I kinda like feel here with the say in either way na pinipilit ng Panginoon talaga na magsabi ng katotohanan. Yung tao na ginagamit ka lang, yung tao na deceitful. Okay? Kasi, to be honest with you, maybe basta nyo you're blinded. Honestly speaking. And you really need some signs para ma-prove ni God sa'yo na itong tao na to, ma-prove ni God sa'yo na itong tao na to ay hindi mabuti. So, we got the cup in either way. Masaklap dito, guys. Baka yung iba sa inyo, karelasyon nyo to. Okay? At I'm sensing na parang hindi siya pabor sa tao na hindi mabuti sa inyong buhay. So, kung sakali man karelasyon nyo, I feel like you need to discipline this person. Kasi remember, kung na-spoil brat mo yung isang tao, syempre hingit-hingi yan sa'yo. Kasi alam niya na hindi ka marunong magsabi ng no. Right? So, I kinda like feel na in 2024, you really need to learn how to say no. Kasi para din yan sa ikabubuti mo. Kasi with the keep in reverse, meaning lang nun minsan, wala ka na nasa-say for yourself because you keep on people pleasing whomever this is. Okay? Gusto naman sabihin ng Panginoon na magkaroon ka naman ng pagmamahal sa iyong sarili. Kasi minsan sa kakabigay mo sa iba, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. I feel like God is wanting you to stand in your power and to have guts to speak up. Kasi iba sa inyo hindi nag-i-speak up. Okay? Baka inaakala ng mga tao na okay lang na pagsamantalahan nila yung kabutihan mo. Kasi baka ang haba ng pasensya mo kasi hindi ka nga nagsasabi ng no. So, you really need to learn how to say no. Kasi, yun nga, may tao sa iyong buhay na dahil sa kanya, nawawalan ka ng money, as you can see here. At I feel na siguro ito rin yung realization mo. Maybe some of you already computed kung magkano yung savings mo versus sa nagastos in 2023, okay? So, to be honest with you, sometimes it's kind of like difficult to accept. Right? So, kung ayaw mo, mangyari dati, yung nangyari yung mangyayari sa 2024, you know, you have to change. You have to learn how to say no. Okay? Kasi para din yan sa iyong ikabubuti at hindi ka naging abundant dahil sa manggagamit sa paligid. Okay? And God is also reminding you na kung ngayon may work ka, darating ang panahon na magkakaroon ng retirement. Okay, kasi tumatanda rin tayo, ito yung dapat mong malaman, and you need to actually learn to save na for your retirement. So, you do have a person that's betraying you. At malungkot, guys, kasi close ka sa taong ito. Kaya hindi mo rin mabitiwan itong tao na to. Pero you really have to accept the reality na dahil sa kanya, maraming nawaldas sa money or masyado ka na nag-invest sa kanya to the point na napabayaan mo yung iyong sarili. And God is wanting you to know as well na, you know, you really have to say no at you have to learn how to block people na hindi mabuti for your growth. Okay, you need to learn how to stand for yourself. Tignan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito na manggagamit sa iyong buhay. Na ahas.
Alright, so ito yung kanyang karma, guys, okay? So to be honest with you, mawawala yung inyong connection. Kasi, first of all, kung sino man ito, guys, hindi siya tunay na kaibigan. And look at that. Ano yung offer niya sa'yo? Baliktad na cup at maliit pa yung cup at mas malaki yung offer mo kaysa sa kanya. And yung kanyang karma, guys, this person just have to watch you. I feel na magbe-break kayo or mag-e-end yung inyong connection. Yun yung future, kung hindi pa to nangyari sa ngayon. Kasi, ina-align ka ng Panginoon sa mga tao na dapat sana para sa'yo. Okay, like example, true friends, true love. Okay, kasi to be honest with you, huwag mo isipin na itong tao na to, isa lang sa iyong buhay. Okay? Kasi to be honest with you, maraming tao sa mundo at marami ka pang hindi na-discover at may mga tao sana na para sa iyong buhay na mabuti for you, pero dahil nga sa taong ito, nawawalan ka ng opportunity to see other people. Okay? So, ito yung good karma mo na i-align ka ng Panginoon sa mga tamang tao para sa'yo. Okay? So, anyway, sa kanyang karma, magkakaroon siya ng barkada or ng mga tao na hindi nakabuti sa kanyang buhay at akala niya na itong mga tao na to ay nakabuti kasi, you know, they give joy and happiness to this person, but they are not really good people. Okay, tsaka sinungaling itong mga tao na to. Baka nangako sa kanila na, nangako sa kanya na mabuti siya, na siya tunay na kaibigan whatsoever, but in reality is not really true. Okay, so anyway, that's it, guys. With regards to your reading, I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili na whimsy card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo for 2024. I feel na lagi kang malas sa iyong buhay at wala pa rin pagbabago with regards sa iyong fortune. I-clarify natin yung cards. I'm kinda like sensing yung kanta na I forgot the title pero naalala ko yung ibang lyrics, yung Heaven Knows I Did No Wrong. Anyway, let's see, baka napagbintangan ka. So, yun nga, baka may nagbintang sa'yo na makasarili ka, nagnakaw ka, pero I don't see na it's true. Kasi I feel na yung kumakalat na chismis about you is that if ever you do have an ex or lover before or mga tao, sasabi nila na ginagamit mo yung connection to actually acquire wealth or magnakaw. But hindi katotohanan yun kasi with the chosen being here, I kinda like feel na yung pinipilit nila mangyari is mawala yung iyong influence, okay? Kasi I feel here na maganda yung nangyayari with regards sa iyong career.
You could be charismatic as well and loving energy. So I'm kinda like feel na you're becoming popular as you can see here. At may mga tao na pinipilit nila sabihin sa mga tao na hindi ka mabuting tao, magdanakaw ka, and so on. Kung anong pinapakalat nilang chismis, okay? And I'm kinda like feel like they're doing this dahil hindi maganda yung nangyayari sa kanilang buhay. Nakita kasi nila na upright kang tao at maraming humahanga sa yung talento, honestly speaking. Sila naman may problema or issue siguro sa kanilang pera at ganun din sa kanilang relasyon na may third party situation. Kaya ginagawa nila dito, pinipilit nila sirain kung anong meron ka kasi gusto nila maging stuck ka, kagaya nila na wala nangyayari maganda sa kanilang buhay. Okay? So they're influencing people definitely not to trust you and so on. So gusto nilang maalis. Okay, yung mga loyal na tao sa iyong buhay. Maybe you are an influencer or you could be somebody who do have a business, honestly. At maybe napapansin mo rin na naaalis yung iyong subscriber or nawawalan ka ng influence and dahil may naninira sa iyong buhay. And God definitely wants you to be aware about it. So ito yung message niya para sa iyo. Okay? So masasuggest ko lang guys, yung gawin mo dito, you just have to be silent. Okay, let them judge you for your actions. At, kasi the more that you defend yourself, and the more na, minsan kasi naging negative din yung effect. Remember, yung mga ibang influencer na sira yung kanilang pangalan kasi hindi maganda yung handle nila with regards sa haters. You get my point there? Kasi actually, napapansin din naman ng mga tao, guys, kung mabuti ka or hindi. Let, your actions be your voice. So, yun dapat mong gawin. Anyway, let's see what else do we have here. I feel like you will become popular and rich one day. At dahil doon, yun yung iniwasan nilang mangyari. So, God is wanting to know or informing you na may mga tao na nanonood sa yung ginagawa. And we have the doom here. We also have this time machine in either way. So maybe noong past, nagawa ka nilang pabagsakin at I feel na pinipilit nilang pabagsakin ka kagaya nung way na napabagsakan nila dati. Okay, so we have this one kasi nga influencer kayo. And we have this. So gusto nilang umalis yung mga subscribers mo para mag-ending yung iyong career. So we have the hunch in reverse. We also have this crab mentality. So, yung gumagawa ng ganitong bagay sa inyo, guys, is yung mga tao na may crab mentality attitude. Remember, yung nangyayari sa kanilang buhay, na hindi maganda yung kanilang buhay, dahil nainggit sila, nainis sila sa nangyari sa yung buhay, kaya kanila pinapabagsak. Nasira nila yung iyong pangalan. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. Actually guys, before ako magbigay ng reading, yung energy, actually parang kung tinatamad gawin yung reading ninyo. And I'm not sure why, but I kinda like think na ito yung gusto nilang gawin sa 2024 na mawalan ka ng gana sa yung channel kasi nakita mo na nawawalan ka ng subscribers or na mga following. But tinan natin kung ano pang message ang Panginoon for you. Kinda like feel na unti lang yung naalis sa'yo. Bilang ng kamay, pero marami kang subs. So, hindi naman nila mauuto lahat yan. Honestly. Kaya pala yung kanta para sa'yo, Heaven Knows I Done No Wrong. So, yung gusto sabihin ng Panginoon na, He is watching from afar and God knows who did it wrong. At alam mo naman na kapag na-hide yung truth, mag-trust ka kay God na lalabas ang katotohanan. Whether they like it or not, okay? So, ito pa yung message for you.
So, yun nga, meron ka sigurong kakompetensya sa work, honestly, at ayaw ka nilang maging sikat or ayaw nilang makuha mo yung promotion. Kasi nakita nga nila yung iyong potential, and that's also the reason why kung bakit sa nagkakalat ang chismis about you. Now, God is wanting you to focus on your work at huwag kang masyadong mag-alala kasi, to be honest with you, tingin ng mga tao sa'yo ay upright at hindi ko yung tipong tao na sinasabi ng mga taong ito na manggagamit or so ever, honestly speaking. Kasi I kinda like feel here na yung mga weak lang yung maniniwala sa kanila. Meaning, yung mga tao na hindi ka talaga kilala or yung, let's say, mga bago nakatutok sa'yo, pwede sila mauto. Pero yung mga dati na nakita na nila kung anong ka, you know, sa yung channel, kung ano man yung pinakita mo, sila yung mag-i-stay kasi alam nila na upright kang tao at hindi ka masamang tao. So, kaya huwag kang masyadong mag-alala, mo isipin na lahat ng subs mo mawawala kasi definitely they will stay, as you can see. So, anyway, let's see kung ano yung karma ng mga taong ito na naninira ng iyong career. Another dimension to me. Na-sense ko naman yung kanta na Heaven Knows I Did No Wrong. Okay, I get it. Okay, kung ba't ko laging nasa-sense yung ganong kanta. Actually, yung mga tao na nagduda sa'yo, maybe they will keep on remembering you. Okay, they will become aware na wala kang nagawang masama. So, anyway, tignan natin yung karma nila. So, yung kanilang karma, guys, magkakaroon sila ng mga kaibigan na hindi naman talaga loving. I feel na dahil dito mayak sila, maybe they do have following din, or pwede may mga friends, pero maybe these are fake fans, mga binayaran, maybe. Okay, so yun yung meron sila. So, kaya wag kayo ma-intrigue sa numbers, guys. Yun yung masasabi ko lang. Kasi, you know, yung mga numbers na yan, may potential kasi yan i-distort. You get my point? At least yung sa'yo, based on your reading, nakita ko dito talagang yung subscribers mo na meron ka, hindi sila bayaran. Hindi sila yung tipong, you know, nandoon kasi nagbayad ka na certain fee para umangat yung iyong channel. Hindi ka ganun. Nor yung nakuha mo is definitely genuine. So, anyway, ito nga yung kanilang karma. Kung sakali man may nautos silang mga tao, they will come back to you and apologize even to you kasi they will come to realize na mabuti kang tao at mawawalan sila ng passion na mauto sa tao na nagkalatan chismis about you. Isa sa karma ng tao na gumawa nito sa'yo, siya yung mawawalan ng career. Nawalan din siya ng gana sa kanyang career, tatama rin siya. At ito yung vibe na na-sense ko kanina na may tinatamad, okay, sa career. So, sa kanila napunta itong katamaran. As you can see, kasi, kaya sila tinamad kasi hindi nag-grow. Okay? Yung meron sila, let's say subscribers yan, or something, mga binayaran nila yan. Para, you know, maging follower ng kanilang channel and so on. So, I'm kinda like feel na wherever they at sa career, hindi yun yung para sa kanila. Kaya, no matter what they do, you know, maaalis yun sa kanilang buhay. Kasi, they keep on keeping this wrong career for themselves. Kaya hindi nila nakikita yung mga career sana na talagang swak for them. So, sila yung mawawalan at hindi ikaw. Maybe they managed to do that before, but, you know, the second time around, they cannot do it anymore. Okay, so anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung
Ano mensahe ng Panginoon para sa inyong 2024? Okay, to be honest with you, nasa sense ko agad na malungkot yung energy. I feel like be mindful. I-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel na meron black magic user maybe sa nakapaligid sa'yo. Kaya siguro malungkot ka, maybe you're aware about this, okay? Okay, may narinig tayong taho ng aso sa background. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala, focus ka lang sa iyong work. Okay, kasi remember guys, na sa mundong ito, may mga tao na masama, may mga tao na mabuti. Okay, at hindi naman lagi, swerte na lang tayo kapag, lahat ng tao sa paligid natin, like example sa work, ay mabubuti. Okay, so remember na sari-saring tao yung meron doon. Yung dapat mo lang gawin is mag-focus ka sa iyong swerte. Kasi meron ka naman blessing, to be honest with you. So, wag kang masyadong mag-alala sa negativity na nakapaligid sa iyo. You just need to be cautious and that's it. Okay? Because you're aware. So, yun nga, as I told you, na may nalaman kang katotohanan na may tao sa iyong buhay na controlling, manipulative, and so on. So, gusto sabihin ng Panginoon na pinaalam niya yan sa'yo kasi para makaiwas ka sa mga ganitong klaseng tao. Kasi maybe, some of you, maybe nung past, you're actually dealing with these people, right? At baka naman, you're trying to fit into them, diba? Pero yun nga, dahil nga biglang lumabas ang katotohanan, nawalay ka sa kanila. At gusto sabihin ng Panginoon na dapat, hindi ka na mag-alala. Kasi first of all, alam mo na yung totoo, alam mo na yung katotohanan, lumayo ka sa kanila, honestly, so ano pa bang kina-worry mo? Kasi hindi ka na nila mahahawakan pa. And first of all, iba na yung mundo ninyo. Sila ay mundo lang ng iyong past at ikaw, nasa nasa present ka na. Okay? So, I really feel here, since alam mo na yung katotohanan, huwag ka nang pauto sa mga tao na negative sa iyong buhay. At sinasabi ng Panginoon na mag-focus ka na lang sa bagay na alam mo na luck or swerte, pwede rin, maybe this is about your work, maybe this is about some people in your life that are definitely good, kasi hindi naman lahat ng mga tao sa iyong buhay ay masama. May natira naman na mabuti. Okay, so gusto ng Panginoon na dyan ka na lang mag-focus sa mga tao na, blessing sa ng Panginoon. Lesson that we have is this one. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag may confine yung sarili mo sa mga maling tao. I feel na nalulungkot yung Panginoon. So, tuwing nakikita niya na you're still connected with the wrong people. Okay, kasi napapansin niya na hindi na ito nakakabuti para sa'yo. Kasi I really feel na these people, maybe somebody who took you for granted. At ayaw sana ng Panginoon na pati 2024 mo, idamay niya. Okay? And I feel na pinaglalaban ka ng Panginoon. To be honest with you. So, gusto sabihin ng Panginoon, if you're still hanging out with these wrong people, may mangyayari na away between you and this person. Kasi gustong sabihin ng Panginoon na gusto niya sana na mawalay ka sa taong yan kasi nga hindi siya mabuting tao sa iyong buhay. Yung gusto ng Panginoon na magstay sa iyong buhay is somebody talaga na compatible sa iyo at saka mabuti para sa iyo.
At gusto sabihin din ng Panginoon na remember, kapag may mga bagay na nilalayo niya, yun ay para sa iyong ikabubuti. Okay? Kasi toxic na yung nangyayari sa iyong buhay dahil sa maling tao na yan. Nasa na 3 ka, this is last. So, I really feel na gusto rin sabihin ng Panginoon, if ever the case situation is this, na gusto yung tinutukoy niya dito, baka naman lover niya yan, na hindi pala mabuti para sa'yo. Gusto niya sabihin na huwag kang mag-alala. Kasi minsan yung iba sa inyo, iniisip mo na kapag nawala tong tao na yun, mawawalan ka ng landas, or, para mawala ka sa sarili mo kasi may mga memory ka with this person, guguho yung mundo mo, gusto sabihin ng Panginoon, wag mong isipin yung bagay na yan. Kasi first of all, with this calm card here, ito yung dapat mong isipin na mas maayos sa iyong buhay na walang tao na negative sa iyong buhay. Okay? Kasi ito yung gusto niya sabihin sa'yo, na maybe dahil nga sa closest ninyong dalawa ng maling tao na yan, kaya nangyayari is hindi ka na nakikinig sa kanyang mga signs for you. Okay, and God is also reminding you na nangyayari yung bagay na to, so you may have this learning experience para hindi mo na yan i-apply sa future. So gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot sa signs. Okay, kasi yung mga signs na pinapakita sa'yo ng Diyos, para yan sa ikabubuti mo. Okay? Kasi ayaw niyang forever ka na in this way, na you live in fear. Okay? And I really sense here na nainis ka sa signs niya, ni God for you. But with the mindfulness, being here, I kind of feel na you have that deep knowing, you have that download from heaven, pero hindi mo siya ina-apply. Kasi yun nga na naig sa'yo yung connections mo. So, nalulungkot ang Panginoon about this. Honestly, that you have that in mind, but that you choose to be here. So far naman respeto naman ng Diyos. Yun nga lang, gusto kanya talaga iligtas sa mga maling tao sa iyong buhay. Kasi nagkakaroon ka ng misfortunes dahil sa kung sino man ito. So let's see what else do we have here. So we have the curse in reverse. We also have this one. So, if ever, kung sino man tong negative na tao na yan, if ever this person curse you, that curse has been removed by heaven. And kaya, nangyari dito, isalalaman mo na yung katotohanan. Okay? And we also have the copy in reverse. And they cannot copy yung mga mabubuting tao. Baka naman kasi nangyari dito, guys, na yung mga tao na masasama na yan, they could be pretending to be like a good person. Pero yun nga, nag-fell off yung kanilang maskara, kaya nalaman mo yung kanilang baho or yung katotohanan. So, you have this angel, and we also have the say in reverse. So, I kinda feel na yun nga, mabubuking sila, guys. Kasi with the say in reverse, baka naman kasi yung mga taong yan nagpanggap sa'yo na mga anghel ba or mga mabubuting tao, dahil sa kanilang mga words. Pero yun nga, darating ang panahon na hindi na nila makukope yung mga mabubuti, lalabas yung kanilang toxicity. Okay, so anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel like the illusion will be erased, honestly speaking. I feel like God is wanting you to be careful on whom you're dealing with. At saka, yung isa rin na matututunan mo sana na ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay mabuti. Okay? Siguro kasi yun yung perspective mo na akala mo lahat ng tao ay mabuti, kaya you could be, assuming na wala magbe-betray sa'yo and so on.
Okay, so far, pinapakita sa'yo ng Panginoon talaga yung tunay na ugali ng mga tao. Kasi I really sense here na may potential ka talaga for growth, but yet you could be stuck for a long time dahil sa mga maling tao. So gusto sabihin ng Panginoon sa'yo na if ever you have to let go of something, you have to realize na after a door closes, another one will open for you. Okay, so huwag kang matakot na mag-let go ng mga maling tao sa iyong buhay. Kasi ito yung iyong energy na pinipilit mo na let's say, you're trying to work things out with a certain individual, but whether you like it or not, this connection will end. Kasi first of all, kung sino man tong tao na nasa buhay mo, siya ay deceitful. As you can see with this one. And this person also can be somebody who curses you behind the scenes. Okay, I feel na naiyak ka talaga sa katotohanan. Hugs to every one of you, but you really have to realize these things. Kasi gusto sana ng Panginoon na mapunta ka sa tamang tao sa iyong buhay. Maybe it's about relationships, in love, or it can be sa friendship na rin. Kasi I kinda like feel with your energy, hindi mo deserve na someone na deceitful in your life. Kasi first of all, you're not like that. You love genuinely. At hindi ka pakitang tao. At itong tao na to, pakitang tao siya just to hide his or her own motives. Really forgive about that, guys, okay? So anyway, let's see kung ano yung karma ng taong ito. Kasi nakita ko na nagpapanggap siya maging mabuting tao. I feel na meron ka dapat na paghandaan. I feel na mabubuking siya sa future na masama siyang tao. Okay. So, okay, lalabas ang kanyang baho. Kung dati ganito siya na nakukuha niya lahat, swerte siya sa career and so on, darating ang time na, yun nga, mawawalan siya ng money, ng abundance, mawawalan siya ng future. Kasi nga, yun nga, lalabas yung katotohanan. At I really feel na dahil sa lalantad yung katotohanan, yun ang dahilan kung ba't ka aangat. Kasi I feel like whomever this is, maybe this is somebody na nagkakalat ng chismis about you or so forth. Kaya siguro, hindi maganda yung tingin sa'yo ng mga tao. Pero yun nga, dahil nga lalabas ang baho neto, syempre, wala nang magtitiwala sa kanya at marirealize sa mga tao yung mga pinagsasabi niya about you. Hindi totoo, babalik yung mga tao sa'yo. Okay? At dahil dito, this person will definitely be heartbroken. Kasi magiging upside down yung kanyang mundo. Okay, mawawala ito. Kung ano man yung swerte niya, mawawalan din siya ng pera, mawawalan din siya ng influence ng future. Okay, may gisikat siya as somebody who did something wrong. Okay, and that's not a good reputation to put out there. Right? And I'm kinda like feel yung anger energy sa side ng taong ito. Kasi I really feel na whomever this is, isa siyang malaking ahas sa iyong buhay. So ngayon pa lang, since God gave you this message, layuan niyo na yung tao na alam mo na hindi mabuti for you. Kasi ayaw ni God na patuloy kang mauto. Kahit sa 2024 mo, mauto ka pa rin ng taong ito. Kasi you dealt with this person for a long time, I believe. And if hanggang ngayon di mo to tanggap, then take some time to heal. And pray to God to help you with that. To help you let go. And let God. So anyway, that's it, guys. And God bless all of you.